Okay mga Damaster, so sagutan natin itong lumabas nakaraang March 2026 sele sa MSTE. So the figure shows a circular arc of length S and a chord of length D, both subtended by a central angle theta. So find the limit of S over D as theta approaches to 0, positive. Diba? So dito, para masolve natin itong limit problem na to, no, kailangan, since yung variable natin is theta, express natin itong S at yung D in terms of theta. So first si S, no? So si S daw is yung arc length. So in terms of theta, di ba alam naman natin na yung formula dyan, yung derived formula, the arc length is equal to r theta. Tama? S is equal to r theta. Yan. So okay na tayo dyan, no? Na-express na natin yung S in terms of theta. So may radius pa tayo. So kailangan matanggal din natin yan. So next, etong D. So D is yung chord nung circle na to. So paano kaya natin ma-express itong D na to in terms of theta? So pwede natin gawin is kunin natin itong triangle na to. Yan, kunin natin ito guys, yung triangle nito. So gawa lang ako ng triangle dito. Ito siya, no? Yan, and this is... Yan. Gawin natin, hatiin natin to. So, bubuo tayo ng right triangle. So, pinakamadaling gawin lagi guys, no, kapag meron tayong theta and triangle, pwede nating gawing right triangle. So, if this is theta, yung central angle, hinati mo sa gitna, this is theta over 2. Tama po? Yan, theta over 2 ito. And kung D ito, yung length ng chord, kalahati lang yan, this is D over 2. Yan. So, focus lang tayo dito sa right triangle na to. Yan. Then, ito, diba, circle yan from center hanggang circumference niya. That is a radius. So, this is radius. Ayan po. So, ngayon, pwede natin gamitan ng trigonometric ratio ito. Ano kaya? So, in terms of this theta, opposite yung D over 2, hypotenuse itong radius. So, gamitin natin yung sine, diba? Kasi sine is opposite over hypotenuse. So, sine, yung angle natin, theta over 2, diba, is equal to opposite na D over 2, all over hypotenuse na radius. Ayan siya. So, baba lang natin onte. Oops. Ayan, magpindot. Ayan. And then, ayan po, no? So, gawin natin yung D, isolve natin in terms of theta and yung radius, no? So, isolate lang natin. So, ang 2 mapupunta dito sa ilalim. So, algebraic manipulation na lang mga Damaster, no? So, r mapupunta dito sa left side, then yung 2 mapupunta rin, kaya magiging 2r times sine theta over 2. Ayan. Nasolve na natin yung D in terms of r and theta. Ngayon, salpak na lang natin dito sa given limit, no? So, limit natin ngayon is, ito pong S natin, S is, ito siya, di ba? Yan. S is r theta. This is r theta. And yung ating D, ito po ano, si 2r sine theta over 2. Ayan. So, ngayon, cancel out na itong r, cancel out na itong r, no? So, limit as theta approaches to 0, positive. So, matitira dito, the limit ng ating, yan na to mga Damaster. Yan. So, theta na lang. Theta over 2 sine theta over 2. O, diba? Ayun na po siya. Iisang variable na lang, no? In terms of theta na lang. So, yan. Paano natin evaluate yung limit na to? Diba? Pwede nating i-calculator na lang yan. I-calc na lang natin, no? So, kapag kumukuha tayo ng limit, no? Ginagawa lang natin is dinadirect sub lang natin. So, ayan po. So, yung calculator natin. And so, type lang natin ito, no? So, si theta, that is x, no? In calculator. X over 2 sine x over 2. And then, tingnan natin, no? Since this is a mixed expression ng trigo and polynomial, di ba? Automatic po, naka-region tayo dapat. So, region mode yan, no? Region mode yung calculator natin. So, calc lang po, calc. Then, pag pinindot natin yung 0, equal, mag-i-indeterminate yan. Kasi nga, 0 over 0 yan, di ba? So, 0 to the, from the right or positive, pinutin mo lang ulit yung calc, tapos 0.00000001, di ba? Yan lang po gagawin natin.
So, lalabas po, ayan, 1.0000. Or that is exactly 1. So, ito po ang answer natin dito sa problem na ito. So, sino mga nakakuha nito? Nakaraang exam, mga The Master, no? So, answer natin is 1. Okay?